Sa mga ganitong sitwasyon, mahirap po talaga. Pero Rizky, ba't umiiyak ka? Wala. Ha? Pamahal ka kay Bandam. Sa lahat. Bakit? At sila. Okay lang yan. Hindi tayo mag-ihiwa-hiwalay. Mga beneficiary lang ang kinuha nila sa atin, bro. Pero yung layunin natin para makatulong, hindi nabawasan. Hindi matitinag yan. Tandaan nyo yan, guys. No? Kinuha lang nila, o nawala lang yung mga inaalagaan natin dito. Pero tandaan nyo, mas marami pa rin tayong inaalagaan sa labas. Kaya walang rason para tumigil tayo. Mas magpatuloy pa tayo dahil marami pang umaasa sa atin. Okay? Huwag kayong mawala ng pag-asa, guys. Gaya ng sinabi ko, palakas tayo, magtulungan tayo para magtuloy-tuloy pa. Hindi tayo pababayaan ni God. No? Anong mensahe mo sa mga alaga natin na kinuha? Yun nga, sinabi mo, sana huwag natin ulit silang makita sa labas. Yun yung masakit. Yun yung masakit pag nakita ulit natin sila sa labas na napabayaan. Parang kapatid. Parang kapatid na rin natin si Teo. Kaya nga. Siyempre, pamilya na ang turing namin sa kanila mga kababayan. Kasabay namin sila matulog. Sabay kami magkain. Paggising, magkape. Sabay kami. Kaya napakahirap po. Lalo si Bandam. Si Bandam makulit pero masayang kasama mga kababayan. Pakabait ka, Bandam. Tsaka mas lalong masakit, mahirap din sa amin kasi mga kababayan dahil hindi talaga kami pinayagan na mag-video. Bawal po kaming mag-video. Kaya na hanggang ngayon na lang kami mga pag-video, nung wala na sila, kami-kami na lang. Kaya pag alis nila talagang nalungkot kami lahat. Pero guys, sabi ko nga sa inyo, laban, tuloy pa rin tayo, no? Walang, hindi humina or hindi mababawasan yung pagtulong natin. Tuloy-tuloy pa rin tayo. Walang rason para umistop tayo, mga kababayan. Tuloy-tuloy lang. Marami pa tayong tutulungan. Marami pang umaasa. Nandiyan pa sila Ate Dangdang. Yan si anak ni Ate Laika. Marami. Diyan sila Ate Nida. Marami pa tayong tutulungan mga kababayan. Marami pa tayong mga kapatid, kababayan. Yun lang, ang nawala lang mga kababayan. Kaya huwag po kayong mag-alala. Yung bawal lang magtira dito. Pero sana, kung okay sana, mas mabilis po gumaling ang pasyente pag nandito. Kasi kaya nga naman po nakakarating dito, pag dinala namin sa bahay pagamutan, then pag sinabi na ng doktor na mas mabilis gagaling pag naiuwi na, sa bahay nyo na po painumin ng gamot. Yun lang ang rason kung bakit nag-i-stay sila dito. Hindi yung i-rescue tapos pag i-stay dito, hindi po. Kumbaga, permission na ng doktor na iuwi sila. Okay na, Kuya Rizky. Laban lang tayo. Laban tayo. Walang problema yan. Tuloy-tuloy lang tayo. Ihatid namin itong mga kababayan. Samahan nyo pa kami hanggang sa dulo ng video nito. Sundan nyo pa mga kababayan. Maraming salamat. Kailangan makainom din si Kuya Oliver. God bless po. Talaga. Ha? Ha? Hindi, nakakamiss lang kasi sila eh. Kung nagkukulitan dito, Oo. tulad ngayon, malungkot pa dito sa center eh. Oo. Pero si Bandam, kung wala kang ibang kausap dito, si Bandam kapitan mo. Sumisigla ang buhay mo eh. Mga ganun bagay. Sa Junjun, tuwing hindi ka kakauwi sa pamilya mo, si Bandam lang kausapin mo. Okay nang kalagayan mo eh. Happy ka na. Parang ano, no? Parang may bagyo sa Pilipinas ngayon, no? Hindi yung literal na bagyo. Parang
yun, parang dinadumadaan ng pagsubok sa mga vlogger, no? Kaya nga, mas iniisa-isa niya. Kaya nga mag-pray tayo mga kababayan na sana maging maayos ang lahat. Alam ko malungkot tong aking mga kasamahan, malungkot ang aking team, pero wala tayong magagawa. Dasal, magpakatatag, laban lang. So, Kuya Jesse, alam ko mapapanood ng mga nila Junjun, JR, Tatay Calix. Anong mensahe mo unang-una kay Bandam? Kay Bandam sa'yo, siyempre napamahal na rin kami sa'yo dahil sa tagal ng panahon. Halos stress reliever ka namin eh. Pag may problema kami, nilalapitan ka namin. Kausap, tumatawa. Ngayon wala na eh. Si Junjun naman, sana si Junjun, hindi na siya hindi na siya sakali. Sana mga isang kalagayan doon. Si GR. Okay naman si GR, kaso lang medyo may problema pa. Sana tuloy-tuloy yung kamalagaan nila. Para mahanap ka ng mga magulang. Okay ka na rin. Lalo si Tatay Calix. Matindi. Hindi niya maipaglaban yung kanyang karapatan mga kababayan. Ito yan. Ayaw po niyan sumama pero wala siyang magawa. Gustong gusto niya dito, nagustuhan niya kung paano namin siya tratuhin, alagaan. Kaya umiiyak siya. Maririnig naman ni Tatay Calix to yan. Calix, anong mensahe mo sa kanya? Hindi naalala ko yung lolo ko. Ganyan, katanda. Noon kasi, si Tatay Calix, ganun katanda yung lolo ko. Eh, lolo ko kasi nagpalaki sa akin. Kaya naalala ko si Tatay Calix. Na ganun siya katanda. Dapat naalalayan natin. Hindi mo natin magawa eh. Nandiyan na. Try, alam ko marami naman nakakaintindi dyan, bro. Maraming nakakaunawa sa sitwasyon natin. Kasi, eto na lang ha. Mag-alaga ka lang ng aso dyan. Pag nawala, masakit sa puso, di ba? Mag-alaga ka lang ng pusa. Pag nawala, iiyak ka eh. Yan pa kaya, mga tao na nakakausap natin, nakakapagsabi sila ng kanilang nararamdaman. Kaya, naintindihan ko kayo guys. Laban lang, kapit lang. Kapit lang. Tuloy-tuloy tayo. May plano pa si God para sa atin, para sa mga kapatid natin na nawala dito. Yes. Naban. Maraming salamat sa inyong lahat mga kababayan. Saan man po kayo naroroon, isa lang masasabi ko. Love you all po. Shout out po sa inyong lahat. Mga kababayan natin nasa ibang bansa na sulit nakasuporta sa Team Daddy Frankie. Salamat po talaga sa inyong lahat. Mga kababayan natin OFW, huwag po kayong malungkot. Mas masakit dito kay Daddy Frankie. Sakit sa dibdib, sakit yung puso ko mga kababayan. Pero magpapakatatag ako dahil alam ko nandyan kayo nakasuporta sa akin. Mabuhay po tayo lahat mga kababayan. Salamat. Salamat. Pasensya na kayo dahil ang naramdaman namin, ganun talaga eh. Nilabas lang namin para mawala. So okay na kami. Tatag lang. Salamat. Papa Jesus, tulungan niyo naman po kami. Kasi medyo ano po ang kalooban po namin ngayon. Mahirap po. Sana po, Panginoon, isa-isa niyo pong pamakan po ang kanilang mga kamay, mga alaga po namin. Kasi po malagaan po nila ng maayos po siya. So, pinagdahin po kami. Sana gabayan po kami. Sana gabayan po ang bawat isa po sa ano magiging matatag namin sa mga isa. Kung napapagpala po sa amin. Kababayan, pasensya na po kayo talaga. Emotional. Alam niyo naman na si Yaya.
Sa mga ganitong sitwasyon, mahirap po talaga. Ang hirap. Kasi napamahal na po tayo sa mga beneficiary. Kahit ilang months, kahit ilang araw po yan. Basta magpagaling natin ang mga beneficiary. Masakit po sa dibdib talaga. Sobra. Kanina pa po akong iyak na iyak. Kagabi, hindi na po ako nakakatulog kasi iniisip ko po ang sitwasyon po nila. Kaya ito, trabaho na lang po ng trabaho. Pasensya na kayo mga kababayan. Kailangan natin magtrabaho, kailangan natin mag-i-strong. Pero marami pa po. Marami pa pong darating. Ang hirap. Ang hirap tayo. Ang hirap na wala ng beneficiary. Kaya ito, magtrabaho na lang tayo na magtrabaho. Sakit sa dibdib. Sabay po mga kababayan. Thank you po sa inyong lahat. Sana hindi po kayo magsawa. Masuportahan po ang Team Daddy Frankie. Maraming salamat po sa inyo. Sana magiging okay po ang lahat. Yun po, pag-pray po natin sila. At ang buong team, bye-bye po sa inyong lahat. Thank you po.